Sa Sandigan Bayan naman sumuko ang dating Chief of Staff ni Senator Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Pansamantala siyang mananatili sa basement jail ng Sandigan Bayan habang hindi pa nakakapag-report ang BJMP o ang Bureau of Jail Management and Penology kung may sapat na pasilidad sa piitang pinakamalapit sa anti-graft court. Live mula sa Sandigan Bayan, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, sa basement jail nga ng Sandigan Bayan, magpapalipas ng gabi at ng weekend itong si Attorney Jessica Gigi Reyes. Ito ay matapos nga niya ipresenta ang kanyang sarili sa Sandigan Bayan kanina. Kuha ito sa pagdating ni Attorney Jessica Gigi Reyes dito sa Sandigan Bayan halos alas 5 na ng hapon, lampas na sa office hours ng Sandigan Bayan. Ipinresinta ni Reyes ang kanyang sarili sa korte matapos maibaba ang warrant of arrest laban sa kanya. Dumiretso siya sa sheriff's office kasama ang kanyang mga abogado. Doon, agad siyang pinatingnan sa isang nurse. May 15 minuto rin siyang nagtagal doon at saka nagpunta sa opisina ng clerk of court para sa documentation. Kinuhanan din siya ng fingerprint. Si Reyes ay dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile na itinuro ng pork barrel scam witness na si Ruby Tuazon na tumanggap umano ng pera mula sa kanya bilang parte nito sa kickback mula sa PDAF ni Senador Enrile. Sabi ni Tuazon, ilang beses din sila nakita ni Reyes at may pagkakataon pa raw na sumunod sa kanilang meeting si Enrile. Dati nang napaulat ang relasyon umano ni Enrile at Reyes na itinanggi ni Enrile pero kinumpirma ng kanyang misis na si Cristina. Sa opisina ng Clerk of Court, binasa kay Attorney Reyes ang desisyon ng hukuman kung saan siya ikukulong. Ayon sa mga nakasaksi, napaiyak si Reyes nang marinig ang desisyon ng korte habang hawak ang isang rosaryo. Persons charged with the commission of a crime must be detained at the jail nearest to the court. She is hereby ordered detained at the Bureau of Jail Management and Penology or BJMP in Quezon City. Period. The jail warden of the BJMP is hereby directed to submit a report to the court on whether the BJMP has adequate facility for such detention and the means to secure the person of the accused within a period of 3 days from notice hereof. Ang dalawa pong dyan, yung custodial center ng PNP at BJNP female dormitory po, meron din pong available. Jessica, first time magagamit itong bagong-bagong detention facility ng Sandigan Bayan sa kanilang basement. Ito po ay merong kama na may mattress at meron itong sariling CR, meron lababo, may 2 lamesa. Sa ngayon wala pa siya electric fan pero pwede lagyan ng electric fan at definitely wala po daw aircon. Jessica? Okay. Sandra, ano yan habang may trial expected na dyan si Attorney Reyes or at some point ililipat din siya? Jessica, ang order ng Sandigan Bayan ay para mag-report itong BJMP kung kaya ba nilang protektahan at ilagay sa ilalim ng kanilang custody itong si Attorney Gigi Reyes. Sa loob ng 3 araw ay inaasahan ang report na yan at kung sasabihin nila na hindi nila kakayanin ay magdedesisyon ng korte kung saan siya ilalagay. Pero ang napag-alaman natin mula dito sa 3rd Division ay kadalasan talaga kapag merong akusado na ganitong babae ay inilalagay nila talaga sa detention facility ng BJMP para sa mga babae. Jessica? Did you hear from any of the lawyers na hahawak ng kaso ni Attorney Reyes, Sandra? Jessica, hindi nakipag-usap sa atin. Meron siyang at least 3 lawyers na kasama kanina pero wala sa kanilang humarap sa atin at nakipag-usap kaugnay dito. Okay, ano kaya ang I understand may mga motions na final si Attorney Reyes even sa Supreme Court, di ba? At may balita ba tungkol dun sa mga motions na yon, na Sandra? Jessica, ang mga motions na yan ay nakabinbin. Sinasabi nga ng Sandigan Bayan na hindi hanggat walang TRO ay magpapatuloy ang kanilang pagdinig. Meanwhile ay walang epekto yan dito sa pagka-aresto nga ni Attorney Reyes at mananatili siyang naka-under arrest, ika nga, hanggang hindi nag-uutos, walang kautusan na siya palabasin ng kulungan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.